We tend to consume much of the coolers na inaano ng mga vendor sa labas. Dahil sa pagdami ng kaso ng HEPA-A, parte ng kampanya ng DOH ngayong summer ang tamang pagpapakulo ng tubig para maiwasan ang pagkalat ng waterborne diseases. Kung yung water system nila is not that safe, resort to boiling. Simple boiling, you can kill off typhoid, you can kill off cholera, you can kill off also amoebiasis by simply boiling it between 10 to 10 minutes, 5 to 10 minutes. Payo pa ng DOH, panatilihin ding malinis ang mga kamay bago humawak ng pagkain at pagkatapos kumain para hindi maipasa ang dumi at mikrobyo. Connie Sison, Nakatutok, 24 Oras. Positibo sa red tide ang Matarinaw Bay sa lalawigan ng Eastern Samar. Kaya bawal kainin ng mga tahong at talaba na galing dyan sa Matarinaw Bay na yan. Dati nang positibo sa red tide ang Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, ang Bislig Bay sa Surigao del Sur, at ang Murciélagos Bay sa Zamboanga del Norte, pati na sa Misamis Occidental. Ayon po sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, ang mga isda, pusit, alimasag at hipon na galing sa mga lugar na positibo sa red tide ay pwede namang kainin. Basta sariwa ang mga yan at hinugasang mabuti at tinanggalan ng mga laman loob bago lutuin. Humihirit ng pisong dagdag pasahe ang transport group na AKTO. Pero ang LTFRB nagsabing masyado daw itong mataas. Nakatutok si Sherry Ann Torres. Sa dagdag 50 sentimos na singil sa mga produktong petrolyo kada litro, agad isinunod ng grupong AKTO ang kanilang hiling sa LTFRB. Dagdag pasahe. Nakita naman natin na nagsimula yan sa 21 pesos per liter. Ngayon ay umaabot na ng 34.55 per liter. Dati-dati nga kumikita kami ng 300 sa 13 sa 13 oras na pamamasada. Pero ngayon ay nalalong bumaba, 250 na lang. Maliban daw kasi sa mas mahal na ang krudo ngayon, problema rin ng mga jeepney driver at operator ang mga diskwentong binibigay nila sa mga senior citizen at estudyante. Ang EVAT na kinakarga sa diesel na ginagamit nila at maintenance ng mga sasakyan at quarterly tax na binabayaran nila. Sa ngayon daw, 50 sentimos na kada pasahero ang lugi ng mga nasa jeepney sector. Ang pisong hinihingi nila, sabi ni De Luna, ay para makaraos lang ang mga jeepney driver sa hirap ng buhay. Pero sabi ng LTFRB, masyadong mataas ang hinihinging pisong dagdag pasahe. I-assume mo na yung isang jeepney, 12 passengers yan, traveling 4 kilometers, so 80 centavos divided by 12. So each passenger will have to sell out an additional of 6 centavos. Yun lang, hindi piso. Sinilip din ni Swansing ang pananahimik ng mga bus company kahit may serye ng oil price hike. Yung bus, nagpapatayan sila sa presyo nila eh. Pababaan. Pero diesel din. Oh yes. So ano kaibahan? Kaya nga eh. Anong logic nun? At dahil buhay na naman ang plano na humingi ang transport sector ng dagdag singil sa pasahe sa LTFRB, hati na naman ang opinyon ng publiko, lalo pa at hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang petisyon na humihingi naman ng dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pwede na siguro mga piso. Huwag na lang sana. Kasi mahirap na buhay ngayon, di ba? Minsan dahil na hindi na sila nakakapagbigay ng sapat na dapat ibigay, nagkukulang o binibigay nila. Nasa ba sweldo niyo? Hindi pa. Minimum nga lang po ako eh. Ang Malacanang sinisilip na rin daw kung lumalabis na ang oil price hike. Inutusan na rin ni Pangulo Arroyo na pulungin ni Energy Secretary Angelo Reyes ang mga oil company executives. Sherry Ann Torres, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Tinangkang hulihin ng mga residente sa Mandaluyong ang isang ahas na nakita sa isang bahay roon. Nagtagumpay kaya sila. Si James Velasquez, Alerto 24, eksklusibo. Labulabog ang gabi ng mga taga-Arayat Street, Barangay Malamig, Mandaluyong City. Dahil sa isang di nila inaasahang bisita, isang ahas na may 4 na talampakan ng haba. Ayan, sa kabila naman pare. Kabila, ayan. Laki! Ang haba! Wow! Agad na naglatag ng carpet at sako ang mga barangay police para hulihin ang ahas. Pero di nila natinag ito sa kinapupwestuhan. Tuwing tinatanggal ng mga barangay police sa mga gamit na humaharang sa pwesto ng ahas, lumilipat lang ito ng lugar. Yan, okay na yan, yan. Yan. O, di ba, nawala na? Balik, pare! Balik, balik!
Matapos ang kalahating oras, mukhang nadama na ng bisita na hindi siya tanggap sa tahanan pinasok nito. Kaya minabuti na lamang nitong tumalilis. Konti lang, ha? Sige. Ang mga usisero, kanya-kanyang karipas ng takbo. At sa takot ni Kuya, nakuha niyang lundagin ang bintanang ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nakitang ahas sa lugar. Posibleng galing raw mga ahas sa masukal na bahaging ito ng Arayat Street. Wala naman naiulat na natuklaw ng mga ahas, kaya tingin ng barangay police, naghahanap na sila na matitirhan. Siguro dahil sa El Niño ngayon, tag-init, naghahanap sila ng malamig na lugar. Maaaring lumusot sila doon sa may kabilang banyo, tumagos doon sa may kanilang kwarto. Medyo malamig kasi yung kwarto nila. James Velasquez sa Alerto, 24. Isang lalaking aminadong nakainom ang naaksidente habang namimisikleta sa Caloocan. Ang nakabangga sa kanyang motorsiklo ay tinangka pa umanong tumakas. Trisha Sapra, naka-Alerto 24, eksklusibo pa rin. Maghahating gabi nang mapansin ng GMA News ang nagbibisikletang lalaking ito na pazigzag-zigzag sa may Sapote Road, Camarin, Caloocan. Ilang ulit ding namuntikan ng sumemplang ang lalaki. Pero nagtapos din ang kanyang swerte nang minsan pa siyang pumedal papunta sa kabilang linya at nakasalubong ang isang motor. Kasama ang kanyang bisikleta, nagabog sa kalsada ang lalaki pero di ito hinintuan ang nakabangga. Matagal-tagal ding nakalugmok sa daan ang lalaking nakilalang si Darwin Bella bago ito hinintuan ng isa pang motorista para tulungan. Nagtamo siya ng sugat sa binti at umamin din na nakainom bago ng aksidente. Ang nangyari raw ayon sa kanya, Sinalubong ako ng isang motor, umovertake ko kasi doon sa tricycle yung isang motor eh. Medyo lang ako, nandito ako eh. Napunta na nga lang ako ron dahil binangga ako ng motor eh. Hindi man ako nakainom, 2 bote lang po nainom ko. Di naman tinantana ng mga responding barangay tanod ang nakabangga sa biktima at nahuli ito. Nang magharap sa barangay, hindi maawat sa pagtatalo at sisihan ang dalawa. Muntik pa silang mag-away. Kahit mo akong duduruin, pare. Hoy! Pare, huwag mo akong duduruin. Ang liit mo lang, pare. Ang liit mo, huwag mo akong duduruin.